9 to 7 p.m. Today is October 7, 2023. Ako sa Blessed Part Free Evening. This is here's Mama Nefla. Charge na akong cellphone. Hey guys, mag-kids paint sa ta. Magnaga ako mama uguan. Maglaga siya kuan. Kabalo mo. Sibuyas dahon. Kids paint last session. Tanggal sila akong charger doon. Ako sa pa umano ng kids paint. Nag-chatting Alvin Sodaria. Giludan na ako ang cellphone sa yang uyab. All right. Excuse me. 200. All right. Tutanabur Kids Paint Pictures Part 3 Evening Edition Series. Kids Paint last session. Okay. All right. Wow. By the way, tagdo na ako na istorya ako. Magstoryahan na ni mama. Tagdo na ako siya. Isod lang kaayo ba? Attitude mo di lang gid madawat. Okay. Charge na akong laptop ni. Hindi ako mag-charge sa cellphone. Naka-charge ako sa cellphone ginagmay. Mag-laptop sa ako. Okay, wait lang. Mag-laptop lang sa ako. Parandalian lang muna. Bored kay ko eh.
Bukulingaw. Maligayang pagbabalik sa Maynila. Dahil ito naman po tayo para sa isang mga magandang pelikula na pinamagandang Louis Martin na napalabas ng 2004. Ito ay patungkol sa isang naman na nagsisit na pagpakulong upang makaganti siya sa taong pumatay sa kanyang anak. Dahil ano ba ang ating hinihintay? Diba, enjoy and relax natin. Ang pelikula ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagpapakita kay Curtis Ray, isang walang awang gangster na walang tigil na hinahabol ng kanyang kapwa miyembro ng gang Serena na tumanging magbayad para sa drogang ibinigay ng Philippines. Ang mahigpit na paghabol ay nagdala sa kanilang dalawa sa pagpapatubok ng bali sa isa't isa, ubos na hindi nila alintana ng isang batang-bata ang nagre-record ng kanilang away gamit ng isang camera. Sa kasamahang palad, isa sa kanilang maling tutong ay tumama sa inosenteng bata na nauwi sa agarang pagkakaharoso na Curtis at Raymond ng pulisya. May umiligay, ang lumang malulumbay na ama ng batang-bata na pinatay sa gitna ng ilog ay labis na labis sa lungkot at pinaging
Nasira ang mga inaasahan ni Michael nang ipawalang sala ng hukom si Curtis at Raymond sa kasong pagpatay dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang mga gangster lamang ang nahatulan ng pagkakasala sa kanilang mga krimen sa droga. Iniwan si Michael na harapin ang katotohanan ng katarungan ay marahil ang hindi talaga may pagkakataon para sa maagang pagpanaw ng kanyang anak. Mga araw matapos ang paglilitis, patuloy na nakikipaglaban si Michael sa kanyang galit at lungkot, nagugugol ng maraming gabi sa paghinom at pagsasalita ng masama sa kanyang asawa, si Robin. Gayunpaman, dumating sa isipan ni Michael ang isang ideya nang malaman niya ang lokasyon ng tulungan kung saan ibinigay sa sina Curtis at Raymond isang gabi. Sinimulan niyang balaki ng isang plano para makaganti sa pumatay sa kanyang anak, dispose ng intensyon ng hierarchy. Susunod na araw, iniescort si Curtis patungo sa kanyang bagong selda kung saan nakilala niya ang kanyang kasamahan sa selda, si Trevor. Agad nang pinaliwanag ni Trevor kung Curtis ang pinigil ng linamang ng bilang buwan na kontrolado ng isang lasenggo na tinatawag na Eddie. Pinili ang buong pagsusunod mula sa lahat ng mga bilanggo at karamihan ng tataas ng usap kung gaano katagal magtatagal ang mga bagong bilanggo sa matinding kapaligiran. Sinalaan ni Trevor si Curtis na maging mapagmatsag upang maiwasang maging susunod na biktima sa matindi at delikadong atmosfera ng bilangguan kung saan madalas patayin ang mga bilanggo upang manalo sa mga taya ng nahalap ng tiyak ng mga tao. Si Trevor mismo ang nagtatakda ng mga taya para sa mga nakamamatay na laban at pinalaan niya si Curtis na maging maingat dahil madali siyang maging biktima. Sa pagitan nito, pinili ng payo si Michael mula sa kanyang kaibigan na si Arnold na kamakailan lamang ay pinalaya mula sa bilangguan. Pinigyan si Michael ng payo ni Arnold na iiwan ang kanyang paglanasa sa pagbibiganti at ipinaliwanag ni Arnold na ito hindi nagdadala ng tunay na kapayapaan sa kanya. Gayunpaman, hindi nagda si Michael na iiwan ang kanyang hangarin ng katarungan dahil ang kanyang paglanasa sa pagbibiganti ay lumalaki at nagiging labis na makakain. Pamala ni Arnold kay Michael na ang bilang buwang plano ng pasukin ng isang lugar kung saan ang pagkaawa at pagpapatawad ay hindi nililiwan. Pinapaniwan niya si Michael na iwanan ang lahat ng kaisipan tungkol sa awa kung nais ng mabuhay. Upang maghanda para sa kanyang misyon, natutunan ni Michael kung paano gumawa ng parin mula sa pang-araw-araw ng mga materyales, determinadong gawin ang lahat ng pinakailangan upang paghigantihan ang pagkamatay ng kanyang anak. Ilang araw makalipas, sinakatuparan na ni Michael ang kanyang plano na magtago sa loob ng bilangguan. Sinadyang nilabag niya ang mga batas sa grafiko at sinaktan ng isang pulis na humilo upang ipagbigay alam ang multa sa kanya, pinahintulutan ang sarili ng bakli na titulog sa parehong kulungan kung saan naruwan sina Curtis at Raymond. Ibinigay alam ni Trevor kay Curtis na may panganib na patayin siya sa loob ng kulungan kaya binigyan siya nito ng isang tampak na libro upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga saksi ng sugat. Nagtaya si Trevor na mananalo si Curtis sa isang laban at pinayuhan siyang patayin si Raymond agad-agad upang matapos ang laban. Si Curtis ay sumunod sa payo ni Trevor at atake din si Raymond sa paliguan na nagdulot ng brutal na laban sa kanilang dalawa. Gayunpaman, handa si Raymond at may dala itong matalim na bagay na ginamit upang saksakin si Curtis sa tiyan. Maswerte, ang bundle ng mga aklat na ibinigay ni Trevor ay nagbigay ng kaunting proteksyon kaya't nakaligtas si Curtis sa atake. Bilang ganti, saksakin ni Curtis si Raymond hanggang sa mamatay ito. Ang pagkamatay ni Raymond ay nagdulot ng agam-agam sa mga tauhan ng bilangguan at mga gwardiya na nagsimulang mag-imbestiga ng posibleng masamang gawain. Sinimulan ng warden ang isang investigasyon at nag-interview ng ilang bilanggo ngunit walang isa ang handang magsalita. Samantalang si Trevor ay tuwang-tuwa sa kanyang tagumpay dahil siya ay kumita ng malaking halaga mula sa postahan sa pagitan ni Curtis at Raymond. Ibinigay niya kay Curtis ang maliit na bahagi ng kanyang panalo bilang tanda ng pasasalamat sa pagsunod nito sa kanyang payo noong bumisita ang kanyang asawa na si Elise. Nakatanggap si Curtis ng nakakapangilabot na balita ang perang galing sa droga na inasahan niya Magamit lang yan po na siya. Nunod na ako ay bukod mo rin. Bukod mo rin ba? Gamit pa na sa ugma. Ito na ano. Unaon na dililit po tayo. Mapasok na. Inupilit ko kayo. Tayo ba rin buwas? Masagana ang kanyang pamilya sa perang nalipon niya at inaasahan Tayo niya lang ang yung kanyang kuminit. pagkakabilang po at pagsamantalang naglanlaban. Ito tayo ka lang. Ngayon, pinakahalap niya ang katotohanan maaaring maghirap ang kanyang asawa at mga anak ngayon wala ito. Una mo, tutot. Samantala, natuklasan ni Eddie at ang kanyang grupo na niloloko pala ni Trevor ang kanilang mga pastahan kaya't sila ay kumilos ng kanilang sariling paraan Init, inulog ka na ba rin habang tayo siya'y humok, nasa no? trabaho. Unang ko. Bilang resulta, si Trevor ay iniwan ng bombong sarado at may pasa.
Kapagitan ng mga ito, bagong pasok si Michael sa bilangguan at kasalubuyang nakikipag-usap sa opisyal na si Kulanian. Ipabugnaw pa ang kuhan. Sinabawang bayabas. Kalagayan sa loob ng bilangguan. Si Eddie, na lagi nang nagmamasid kay Michael, ay hindi kay Torre na dalhin si Michael sa kanya. Nakakita ng kakaiba si Eddie sa nakaraan ni Michael, lalo na sa ideya na sadyang sinaktan niya ang isang pulis na pagpapagilan sa bilangguan. Pinibitahan ni Eddie si Michael na sumali sa kanyang nang sumali nang nalaman niya na layunin ni Michael na patayin si Curtis, ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang anak, nagbago ang kanyang pananaw. Sinabi ni Eddie kay Michael na may plano na sila ng kanyang grupo na maghirapan si Curtis sa kabila ng kanilang parehong hangarin ng paghihiganti at ipinagbawal niya kay Michael na kumilos. Sa huli, nagdesisyon si Michael na hindi sumali sa kanyang Eddie, hindi niya sundan ang kanyang sariling paraan ng katarungan. Sa kabilang banda, sa loob ng bilangguan, nagtungo ang isang police inspector na may pangalang Anthony sa kanyang kasamahan na nasaktan ang opisyal na sadyang binubuo ni Michael upang makapasok sa bilangguan. Ang sugatang pulis na si David Lee ay ngayon ay nakaritay sa wheelchair dahil sa pagkakas ni Michael. Humihingi siya ng tulong kay Inspector Anthony upang magkaigan laban kay Michael. Walang masyadong pagpipilian, pumayag si Anthony na tulungan ang kanyang kasamahan. Samantala, nagkasalubong si Michael at Curtis sa bahay ng bilangguan habang sila'y naliligo. Pinalaan ni Michael si Curtis na palaging tinutupad niya ang kanyang paghihiganti hanggang sa dulo. Hindi alam ni Curtis ang layunin ni Michael, subalit sinikap niyang kausapin ito. Napatay ng anak ni Michael at ipinahayag ang panghihinayang niya sa pagkamatay ng bata. Ngunit si Michael, lubos na naglalaway sa galit, ay nananamilig at binigyan si Curtis ng isang nakakatakot na tinig na nagpapaniwatig ng kanyang layunin na patayin ito. Sa loob ng silid ni Legal, natagpuan ni Clever ang isang piraso ng sumot at hawak-hawak ito, binabalak ang kanyang paghihiganti laban kay Eddie para sa palot na kanyang tinanggap. Habang siya inaasikaso, binasag niya ang bubog sa maliliit na piraso, inisip ang kanyang susunod na hanggang. Samantala, patuloy na nagpapapago ng gulo si Curtis kay Eddie, hinamon siya ng isang laban na dalawa lang silang magkasama. Gayunpaman, tuloy ang pinanggihan ni Eddie ang kanyang imbitasyon, tumanging makilahok sa gayong walang kabuluhang gawa. Sa kabilang banda, nagtagpo si Michael at si Armand ng lihim upang makakuha ng bala para sa mga almas na hinahanda niya para sa kanyang paghihigan. Pinanap ng dalawa ang kanilang transaksyon sa pamamagitan ng tinapya na magpapalitan ng sapatos. Hindi makapaniwala si Armand na magkakanta si Michael na nasip pala para makagat. Mula sa Biblia, ang mata sa mata. Ilang araw pa, nagpasang dumaling na si Clever mula sa kanyang mga sugat at tumaling sa trabaho sa pagkina ng bilangguan. Nakita niya ito bilang pagkakataon upang magkailangan kay Eddie at naglagay ng maliit na patak ng pulpas ng salamin sa kanyang tubig pagkatapos uminom ng pataminado ni Agad na naramdaman ni Eddie ang magiging sakit sa kanyang lalamunan at nagsimulang dugo ang kanyang ubo. Habang pinaniman nila ang kanyang paghihirap, ginamit ng ibang bilanggo ang pagkakataon upang magdulot ng gulo sa loob ng pasilidad. Sa gitna ng sumunod na kaguluhan, sinubukan ni na Michael at Curtis na patayin ng isa't isang ngunit nagtagumpay ang mga gwardiya na paghiwalayin ang kanilang away at isailalim ang parehong mga lalaki sa solidaryang pigitan. Habang nasa pag-iisa, hinaharap ni Curtis ang mga alaala ng kanyang asawa at anak at nadaramang may kasalanan siya sa pag-iwan sa kanila. Gayunpaman, agad niyang natagpo na nangangalit din ang kanyang kaligtasan dahil training ni Michael na patayin siya pagkatapos palayain mula sa solidaryang pigitan. Sa istasyon ng pulisa, sina Inspector Anthony at David ay nag-uusap tungkol sa plano nilang ilagay sa loob ng bilangguan ng isang bayarang kriminal na layuning patayin si Michael. Nais ni David na ang maglalaban kay Michael ang magdusa sa kanya para sa pagkakaparapito nito. Pati na rin, ay nagbigay si David ng isang kutsilyo sa kriminal na magagamit sa kanyang misyon. Sa pagitan ng mga pagkakataon, sa bilangguan, sina Curtis at Michael ay pinalaya mula sa pagkakakulong sa Solitario at pinisita ng kanilang mga asawa. Humingi ng paumanhin si Curtis sa kanyang asawa, si Elise, dahil sa hindi pagiging makakaya na gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang ama habang siya ay nasa bilangguan. Iyayakap siya ni Elise at pinatutunayan sa kanya na siya at ang kanilang anak ay maghihintay para sa kanya sa abot ng kanilang makakaya. Nagpahayag din siya ng kanyang tungkol sa balita ng pagkamatay ni Eddie at ng iba pang mga bilanggo sa bilangguan. Gayunpaman, may iba namang layunin ng asawa ni Michael. Subatin siya upang bisitahin siya na may layunin magpahanaw ng kanilang kasal.
May nakilala na sa ibang tao na mas pinahahalagahan siya kaysa kay Michael at handa na siyang magpatuloy ng wala si Michael sa kanilang buhay ng asawa. Nang lumubog na ang gabi, hindi mapakali si Curtis sa pakiramdam na may nangyayari. Pero hindi ang chismis na plano ni Michael na piliin ang kanyang buhay at alam niyang dapat siyang maging handa sa anuman. Kaya naman nung dumating sa kanyang selda ang isang warden na binayaran ni Michael, laban agad si Curtis. Kinuha niya ang isang kutsilyo bilang pag-iingat at sinundan ng warden patungo sa likurang kwarto kung saan naghihintay si Michael. Nag-umpisa ang dalawang lalaki na mag-away at kitang-kita ang kanilang mga taon ng pagsasanay at karanasan sa bawat galaw na kanilang ginagawa. Mana ka, gina ka mag... Ayaw, sa kanyang Dili. pagkakasado, kaya naging magkakapyo ng sarili laban kay Curtis para sa pinasang pagkakita niya. Subalit habang nagpapatuloy ang laban, maliwanag na nagiging pag-uwi si Michael at hindi na kayang makipagsabayan kay Curtis. Nakita ni Curtis ang pagkakataon na tapos ang lahat ay linas ang kanyang kutsilyo at bunulis sa Dito ka na niya, saksa. sa lababo na. Ngunit sa sandaling iyon, may nagbago sa kanya. Dili man diha, dito niya sa kuan. Papatayin niya si Michael, tanging magdudulot lamang ito ng higit pang karahasan at paghihiganti. Kau mo kagbawal ganyan man no. Tapos pumili si Curtis na hindi Di- hugas sa dito niya sa lababo, ako rin mo kabugnaon man ni pabalik sa kanyang selda. Oo, mas Sila galaw. ay pinigilan ng mga tauhan ni Oo, mali. Inspector Anthony na tumanggap ng Muntag utos ko di, mula ma. kay David na Muntag ko patayin di, si tama Michael na. gamit ang kutsilyong ibinigay ng Kato siya, kay pwede ka mo ito gumamay. Dito, nito, nito gamay no. Nito gamay. na protektahan si Michael, siya ay Di ba, tinaga no? at namatay sa kanyang mga bisi. Ito na bayan, as kaldero. Labis na binigote si Curtis at naramdaman ang kanyang pananagot sa kamatayan ni Michael kahit na sinikap niyang iligtas ito. 3 taon mamaya, pinakawalan si Siya, Ben. Curtis mula sa bilangguan at muling Kaya nagkasama magkuhan sila na, ng maglaba-laba, kanyang ha? asawa at Wala anak. na maglaban dyan. Ano? Pumunta sila ngayon ng pilgrimage sa libingan ni Michael at iniisip ni Curtis Sundrok kung sa paano siya binago ng kanilang Sundrok ka ba? pagkikita. Natanto niya ang kahalagahan ng pagiging tapat at pagpapatawad sa iba kahit sa mahirap na sitwasyon. Natapos ang pelikula na may pagtamo ng kapayapaan si Curtis at pagtuloy sa kanyang buhay, dala ang alaala ni Michael. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood. Ito. Gamam-gamam na ba? Ito man? Sa orisa. Bugas pa na. Bunyo ko ito mo. Naglaga mo ito. Ano? Ito sa balay. Pagawa namin, iniiwid. Tagi, di ba? Sa kawan. Umaan na na. Ele? Oh. Ano man yung hindi ba? Ano? Ano yun? Ano ba? Ako lang. Ay, kung sa babay na yun. Ay, biso. Ano, ulo din. Ay, kasi kung ito ba? Ay, kung sa Onjiri ba? Ang bro, pagkaunon. Sa unon, kapira ng ganyan buntag kung pan. Ang ito, pagkaunon. Pero sa patabuon daw, gawin sana, sa gusto man. Sige, di patabuon. So, sa amo, ipaulit na dito sa, ipaulit daw sa, sa agency dito. Hindi po, niliyatag ang, yung sa katulto, niliyatag ang passport, dili yuri ang 200. Kwarta to 200. Okay, i-advance mo sa sweldo sa bulan. Yun, muna padala ng Jerry rin. May dagat mga utang. Ikaw, okay, siya ihatol ba ito sa agency dito o ihatol na siya kung siguro ilisan ng 200. What's up mga ka-idol? Isang mapagpalang araw. Good morning sa ating lahat. Welcome ulit sa ating YouTube channel. So bago ang lahat mga ka-idol, patuloy pa rin tayo magpapasalamat sa ating Panginoon sa walang sawang paggabay niya sa amin at lalong-lalo na sa aming pamilya. At syempre mga ka-idol, ganun din sa inyo. Patuloy kami nagpapasalamat sa inyo na sa pagsuporta at pagbay sa aming mga video. Ayan, maraming salamat. Ako lang. Balikan ko lang mga ka-idol, panibagong atensyon na naman. Kasama na naman natin si Idol Inday. Ito, may naman eh. Nakoy, bala na ba? Dili. Tulungan ka na ko, bro. May ikaw na. Ayan mga ka-idol, may kasama na naman kami si Taking Isla TV. Tulungan tayo na gano'n. Mga idol, good morning. Ayan, sana mga idol, masuportahan nyo. What's up na lang kulang yan mga idol. Ano tayo? Eh, umdatanan na sa mad. Umdatanan. Adventure, let's go! Dapat hindi dito daw. Lumog to. Dito na. Wala dito? Ini oh. Okay ni. Ayan, napagmasa niya. Ayan, panginawa.
Luwa na. Ayaw tapuin. Napaman ako kuma. Tagod gabi na ko nun. Inito na niya kung magbabulang punahon. Ayaw tapuin. Luwa lang. Ikaw? Ano to? Tul. Wag. Oh, din lang ko sa tong vlog, guys. Good night, sweet dreams. Kita tomorrow. Thank you for show. 9:53 p.m. Happy weekend, happy Saturday, Angels.